Hi guys, good morning. 4 o'clock na. For sure, hindi na ako makakatulog. Nagising ako ng 3:48. 3:48 ako nagising. Tapos hindi na ako makatulog. So ngayon 4 o'clock na. So mag-video na lang ako para meron ako may upload. So ngayon, ipe-prepare ko na yung damit ko para maliligo na ako. Samahan niyo na lang ako kasi hindi yung kwarto ko. So ilalabas ko lang yung mga damit ko. Baka inaantok. Hindi alam niyo ba, napansin ko minsan. Nagising ako minsan ng 2 something or 3 o'clock something. Kasi hindi na ako nakakatulog. Minsan ganun. Kahit sobrang pagod ako sa trabaho. Pero nagigising ako ng maaga. Ewan ko. Imbis na para kung magets bakit nagigising ako. Sino kaya nag-iisip sa akin? Ayun. Ngayon, ilabas ko yung damit ko kasi para kahit gusto ko matulog, hindi na makakatulog kasi hindi na pwede kasi alam nyo na yung feelings na baka malita ako magising, ganun. Nag-aalala din ako. Pag nagising na ako, ganito ginagawa ko kapag pagising ko. Prepare ko na yung mga damit ko para sa trabaho. Muna ako. Tapos magbabasa ako ng Bible. Pagkatapos ko magbasa ng Bible, ngayon naantok ako pero hindi na pwede. Kasi 5:40. Tapos 6:10. 6:10 yung trabaho ko hanggang alas 9. Pero yung 6:10 hanggang alas 9 yung trabaho ko. Walang ticket. Pero okay lang kasi matyaga naman ako sa trabaho. Hindi naman ako mahilig magreklamo. Hindi naman ako yung trabaho kasi yung nagpapalamon sa akin. Kaya hindi ako pwedeng magreklamo. Yung trabaho yung bumubuhay sa akin. Wala din naman akong trabaho. Walang mangyayari, diba? Alam niyo, meron nagsabi sa akin na mag-business daw ako sa Pilipinas. Alam niyo, gustong-gusto ko mag-business. Sa totoo lang, gustong-gusto ko mag-open ng sarili kong business. Gustong-gusto kong, ang problema lang kasi sa akin, walang susuporta. Kasi, una, hindi kami magkansulto ng mommy at papa ko kasi lagi akong pinapagalitan nila ako. Tapos yung mommy ko kasi noon pa niya sinasabi na maghanap ka na ng asawa. Tapos sabi niya, magbuntis ka para hindi ka maging kawawa. Yung mga ganun. Ay, ang hirap-hirap. Sabi nila, kawawa ka naman, walang mag-aalaga sa'yo. Yung mga ganun. Tapos pag ang papa ko naman, kapag nag-open ako ng sarili kong business, sasabihin niya yung gano'n naman sa akin. Baka mamaya maloko ka na naman. Ay, masyado kong mabait. Mga gano'n. Kaya hindi ako umuwi ng Pilipinas. Tapos, pag uwi ako ng Pilipinas, nandun lang ako sa loob ng bahay. Hindi ako lumalabas. Gagala lang ako kapag kakain. Kasi ito yung bahay namin. Lalabas ka lang mall na. Malapit kasi sa city kasi kami. Sa city kasi kami, malapit kami sa lahat. Pagtawid mo, mall, eskwelahan ng college, elementary, paglakad mo, hospital na, ganun. Maganda yung lugar namin kasi malapit sa lahat. Ayun. So, kung yung nagsasuggest na mag-business ka, mag-open ka ng business, sa totoo lang, gustong-gusto ko po talaga. Kaso nga lang, nag-aalala lang ako kasi wala nga akong yung katuwang na makakasama. Siyempre,
wala naman din akong friends na matatawag na talagang kaibigan. Kasi lagi talaga ako nag-iisa. May mga friends ako, pero yung hindi pare-pareho, hindi kami pareho ng mga mindset. Kasi iba yung utak ko sa utak nila. Ang gusto ko kasi, tsaka masyado akong mabait. Kaya natatakot ako. Ayun. Ayun lang. Kung mag-open ako ng sarili kong business sa mall, pwede naman. Afford naman. Kaya ko naman. Ang inaalala ko, sino makakasama ko? Wala naman. Sino makakasama ko? At saka, saan ako kukuha ng mga supplier? Diba? Ang pagninegosyo kasi, hindi siya basta-basta. At saka, ayun, hindi basta-basta. Tapos, kung kunyari lang, mag-open ako ng sarili kong business. Kung kailan kung kailan na for offer, tsaka naman ako hindi na pwede ako antukin. Kung mag-open ako ng sarili kong business, hindi po talaga siya madali. Madaling sabihin, pero mahirap gawin kasi mag-isa nga lang ako. Yun. At saka, lagi kasing nagagalit yung mami at papa ko. Ayoko nang, bunso kasi akong anak. So, dahil wala akong asawa, laging nakikialam yung mami at papa ko. Lagi ako napapagalitan. Ayun. Dahil gusto ko mag-business or bigas. Kunyari, for example, gusto ko mag-business ng bigas, tapos ipuhunan ko kalahating milyon. Ang inaano ko na naman, sana kukuha ng pwesto, or sinong magiging kasama ko, ganun. Kasi sa panahon yun, wala kang mapagkakatiwalaan eh. Wala kang mapagkakatiwalaan. Kaya siguro dito muna ako tatanda sa pagtatrabaho. At saka okay naman yung sinasahod ko monthly. Hindi naman sa nagyayabang ako. Minsan kasi umaabot ng 60k yung sahod ko kapag nagdoble kayod ako. Kapag nagdoble kayod ako, aabot ng 55 to 60k. Pero kapag minsan 51k. Pag talagang wala na akong, hindi ako magdodoble kayod, aabot lang naman siya ng mga 40, ganun. Pero pag nagdoble kayod ako, malaki naman. At saka kapag monthly, tulad niyan, this month, nung June, diba? Nung June, kumita ako ng 55,900. So, tinabi ko yung pera. Nagtabi ako ng around 43, tinabi ko. 43,000 yung tinabi ko. Nilagay ko sa bangko ko. Mostly, ang nilalagay ko sa bangko ko monthly, 32,000. Ganun yun. Hindi siya naman nagyayabang ako. Ayoko magyabang kasi baka isipin niya nagyayabang ako. Bigay ni Lord yun. Proud lang ako na pinabalik, sinusoli ni Lord lahat ng nawawala sa akin na pera. Proud ako kasi alam ni God kung ano yung buo kong pagkatao. Alam ni Lord kung sino ako at ano ako. Alam ni God kung gaano kahirap yung trabaho ko. Alam ni Lord na kung gaano ako porsigido na magtrabaho para mabuhay lang sa mundo. Kasi walang libre sa mundo. Lahat pinabayaran, lahat walang hindi ka pwedeng hindi mo mabayaran yung hospital bills mo ng wala as in talagang thankful ako kay Lord kasi alam ni Lord na walang tutulong sa akin. Alam ni Lord na mag-isa lang ako. Alam ni Lord na hindi ako tutulungan ng mga magulang ko. Alam ni Lord na hindi ako tutulungan ng mga kapatid ko. Alam ni Lord na wala akong mga kamag-anak na tutulong sa akin. Talagang sarili kong pagsisikap na hindi ako humihingi kahit kaninong tao para mabuhay lang sa mundo. So anyway guys, babay na kasi mag-i-end na yung oras kasi 10 minutes lang yung ko. So anyway,
Bye and God